Ang hanging malamig ng Disyembre ay hindi sapat upang palamigin ang tindi ng panginginig ni Claire. Napalingon siya sa ibaba sa kalaliman ng 5 palapag na gusali. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang, ngunit sa kanyang paningin, tila nagtatago ito ng isang mas madilim na katotohanan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang munting anghel. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Halo-halo ang takot at pag-asa. Paano nangyari ito? Paano naging isang bangungot ang kanyang Pasko? Kanina lang, nasa gitna siya ng isang engrandeng salo-salo. Ang mansyon ng kanyang asawang si Marcos ay puno ng mga piling bisita, nagtatawanan at nagkakasiyahan. Hindi alintana ang bagyo sa loob ng puso ni Claire. Naramdaman niya ang matinding pagkabagabag nang makita niya si Marcos na nag-uusap sa telepono sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay hindi tulad ng Marcos na kilala niya, ang Marcos na palaging nakangiti at mapagmahal. Ngayon, nakita niya ang isang estranghero na may matatalim na tingin at nanlilisik na mga mata. Hindi na siya makakagulo pa. Hindi na niya kayang sabihin ang totoo. Bulong ni Marcos sa telepono na may halong pagbabanta. Napatago si Claire sa likod ng kurtina, nanlalaki ang mga mata sa takot. Sino ang pinag-uusapan ni Marcos? Ano ang totoo? Ang lamig ng gabi ay biglang naging parang yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi lang para sa kanya, kundi para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang malaking takot ang bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng mapahamak, hindi ang kanilang anak. Subalit, huli na. Isang matalas na Claire ang narinig niya at bumungad sa kanya ang mukha ni Marcos, puno ng galit at pagtataksil. Alam niya na narinig niya ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikinig sa usapan ko? Sigaw ni Marcos, lumalapit sa kanya na parang isang gutom na lobo. Naglakad pa atras si Claire. Humahawak sa kanyang tiyan, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Marcos, anong nangyayari? Sino ang pinag-uusapan mo? Wala kang karapatang malaman. Umigting ang panga ni Marcos. Akala mo ba hindi ko mahahalata ang pagdududa mo? Ang pagiging mausisa mo? Biglang hinawakan ni Marcos ang kanyang braso ng mahigpit. Hindi na kita kailangan, Claire. Hindi na ikaw ang asawa ko. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Nanghina ang kanyang tuhod. Hindi niya kilala ang taong ito. Ang pagmamahal na akala niya ay totoo ay isang malaking kasinungalingan. Nagpumigla si Claire, ngunit mas malakas si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, walang bakas ng awa. Hindi mo pwedeng gawin ito, Marcos. May anak tayo. Sigaw ni Claire. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marcos. Anak, sa tingin mo ba totoo ang lahat ng iyan? Isa kang malaking abala, Claire. At ngayon, kailangan ka nang mawala. At sa isang iglap, naramdaman ni Claire ang kamay ni Marcos na dumudurog sa kanyang likod. Isang malakas na tulak. Ang paghinga niya ay tila nagambala at ang mundo ay biglang bumaliktad. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita niya ang lumiliwanag na mansyon na lumalayo sa kanya. Ang mga ilaw ng Pasko ay tila naging maliliit na bituin na naglalaho. Naririnig niya ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Umaasa na ito ay isang masamang panaginip. Ngunit ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha, ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan ay nagsasabing ito ay totoo. Isang malaking itim na anino ang dahan-dahang lumalaki sa ilalim niya. Huling nakita ni Claire ang isang puting sasakyan sa ibaba. Ang bubong nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lansangan. At pagkatapos, isang matinding impact. Ang sakit ay sumabog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin, kasabay ng panginginig ng buong katawan. Isang bulong ang lumabas sa kanyang labi. Anak ko. At pagkatapos,
Wala na. Malamig ang gabi. At ang lamig ng hangin ay hindi naiiba sa lamig na bumabalot sa puso ni Daniel. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng mansyon ni Marcus, tulad ng halos gabi-gabi. Ang bawat kumikinang na ilaw ng Pasko ay isang saksak sa kanyang kaluluwa, paalala ng kanyang kabiguan. Naroon siya, hindi upang magsaya, kundi upang tahimik na masilayan ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Si Claire. Bawat tawanan mula sa loob ng mansyon ay parang ingay lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging tunog na nais niyang marinig ay ang malalim na paghinga ni Claire na alam niyang malayo na sa kanya. "Bakit mo hinayaan, Daniel?" Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mga anino ng mansyon. Ang tanong na yon ay bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang pagsisisi ay isang mabigat na pasanin. Bigla, isang puting figura ang lumipad mula sa itaas, tulad ng isang sira-sirang anghel na nawalan ng pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang babae. At mula sa 5 palapag. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Bago pa man niya lubos na maintindihan, ang katawan ay bumagsak sa bubong ng kanyang sasakyan, kasabay ng isang malakas na tunog ng pagkabali. Ang kanyang sasakyan ay umuga, at ang basag na salamin ay kumalat sa hangin. Lumabas si Daniel mula sa sasakyan, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa dibdib. Tumakbo siya sa nakahandusay na figura. Ang dugo. Napakaraming dugo. Ngunit nang makita niya ang muka, halos manlumo siya. Si Claire. Ang kanyang Claire. "Claire! Claire!" Ang kanyang boses ay nagmamadali. Puno ng gulat at takot. Hinawakan niya ang pulso nito at may mahinang pintig pa rin. Buhay pa. Walang pagdadalawang isip. Kinuha ni Daniel ang kanyang cellphone. Kailangan niya ng tulong. Mabilis. Ngunit may naisip siyang mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng tulong sa tamang paraan. Hindi niya pwedeng ipaalam kay Marcus na buhay si Claire. Hindi niya pwedeng ipaalam kay Marcus na naroon siya. "Kailangan ko ng private ambulance. Ngayon na. Walang report sa pulis. Walang report sa kahit sino. I will pay any amount. Just save her." Utos niya sa kanyang koneksyon sa telepono. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Maingat niyang binuhat si Claire. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Dinala niya ito sa likod ng kanyang sasakyan. Inilatag ng dahan-dahan. Ang mainit na dugo nito ay dumikit sa kanyang kamay, ngunit hindi niya alintana. Ang tanging nais niya ay mailigtas ito. Hindi nagtagal. Dumating ang isang pribadong ambulansya. Agad nilang inasikaso si Claire at si Daniel ay sumama sa loob. Habang papunta sa ospital, ang isip ni Daniel ay lumilipad sa nakaraan. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita. Ang matamis na ngiti ni Claire. Ang pag-ibig na kailanman ay hindi niya nakalimutan, kahit na nawala ito sa kanya nang dahil sa mga panlilinlang ni Marcus. Alam niyang si Marcus ang pumigil sa kanilang dalawa, ang pumutol sa kanilang pag-iibigan. Naalala niya ang sakit nang makita si Claire na kasama na ni Marcus. Ang kanyang pagtatago sa likod ng mga anino. Sapat na upang bantayan si Claire, ngunit hindi sapat upang protektahan siya mula sa sarili niyang mga pagkakamali. "Sir, malala po ang kalagayan niya. Kailangan natin ng agarang operasyon," sabi ng doktor pagdating sa ospital. Ang kanyang sanggol ay nasa panganib din. Panganib. Ang salitang yon ay nagpaalab sa kanyang kalooban. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanila. "Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Huwag ninyong ipaalam sa kahit sino ang pagkakakilanlan niya. I will handle everything. Just save her and her baby." Utos ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at desperasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, lumabas ang doktor. "Stable na po siya, sir, at ang bata ay ligtas. Pero may amnesia po siya
At marami pa tayong kailangang bantayan. Napabuntong hininga si Daniel, amnesia. Isang bahagi ng puso niya ay natuwa. Isang pagkakataon upang muling isulat ang kanilang kwento. Ngunit ang kabilang bahagi ay nalungkot para kay Claire. Lumapit siya sa silid kung saan nakahiga si Claire, maputla at mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng pagdurusa na nakita niya kanina. Naalala niya ang kanyang sarili nang mawala siya kay Claire. Hinawakan niya ang kamay ni Claire ng dahan-dahan, parang gawa sa salamin. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo, Claire. Bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Hindi na ulit. Magbabayad si Marcus. Ipoprotektahan kita, kahit nakapalit nito ang aking buhay. Ang pagdating ng Pasko ay dapat puno ng pag-asa, ngunit para kay Daniel, ito ay simula ng isang giyera. Mabigat ang talukap ng mata ni Claire. Dahan-dahan, idinilat niya ang kanyang mga mata na silaw sa puting kisame. Amoy gamot. Ospital. Ngunit paano? At bakit? Tila may malaking puwang sa kanyang alaala. Isang madilim na butas na walang laman. Sinubukan niyang umupo, ngunit isang matinding kirot sa kanyang likod at tiyan ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, nagulat nang maramdaman ang bahagyang umbok. Isang sanggol. May anak siya. Ngunit kanino? Biglang bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok. Matangkad, malapad ang balikat, at may seryosong tingin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng malalim na emosyon. Hindi niya ito kilala o kilala. May kung anong pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Claire, gising ka na, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit may pamilyar na lambing. Sino ka? Tanong ni Claire. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Lumapit ang lalaki at umupo sa tabi ng kanyang kama. Ako si Daniel. Naaksidente ka, Claire. Nahulog ang sasakyan mo sa bangin. Ako ang nakakita sa'yo at nagdala rito sa ospital. Muntik na tayong mawala. Aksidente sa sasakyan? Nahulog sa bangin? Pinilit ni Claire na alalahanin, ngunit blanko ang kanyang isip. Tanging isang madilim na larawan ng pagkahulog at matinding sakit ang lumilitaw. Ang anak ko? Tanong niya, nag-aalala. Ngumiti si Daniel, isang ngiting nagdala ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Ligtas siya, at ikaw din. Malakas ka, Claire. Napakunot ang noo ni Claire. May mali. Bakit pakiramdam niya ay may kulang? Ang mga sinasabi ni Daniel ay tila hindi kumpleto, may puwang. Bakit hindi ko maalala? Amnesia, malumanay na sabi ni Daniel. Trauma. Pero sabi ng doktor, babalik din ang lahat, unti-unti. Napakagat si Claire sa kanyang labi. Amnesia, para siyang isang bagong libro. Blanko ang unang mga pahina. Makalipas ang ilang araw, inilabas na si Claire sa ospital. Hindi sa kanyang dating bahay, kundi sa isang pribadong bahay na malayo sa syudad. Paliwanag ni Daniel, kailangan mo ng kapayapaan para gumaling. Walang makakagulo sa iyo rito. Ang bahay ay simple, ngunit elegante. May malaking hardin at tanawin ng bundok. Sa loob, tila nilikha ito para sa kanya. May mga libro, mga pintura, at isang silid na handa na para sa sanggol. Si Daniel ang nag-asikaso ng lahat. Nagluluto siya para sa kanya. Nagbabasa ng libro at pinapatawa siya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtatanong. Tila isang anghel na nagbabantay sa kanya. Salamat, Daniel, sabi niya isang gabi. Habang nakaupo sila sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ngumiti si Daniel, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Walang anuman, Claire. Masaya akong nakita kitang ligtas. Naramdaman ni Claire ang init sa kanyang puso. May connection sila. Alam niya, isang malalim na connection na hindi niya maipaliwanag.
Isang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabaitan ni Daniel, mayroon pa ring malalim na lihim na bumabagabag kay Claire. Sa gabi, dumadalaw sa kanya ang mga bangungot, mga imahe ng isang madilim na silid, isang lalaki na may galit na mukha, at ang pakiramdam ng pagkahulog. Isang gabi, nagising siya na pinagpapawisan. Narinig niya ang boses ni Marcus. Marcus. Sino si Marcus? Bakit ang pangalang iyon ay nagdudulot ng matinding takot sa kanya? Bumangon siya at naglakad patungo sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Mayroong isang bagay na hindi tama. Mayroon isang piraso ng puzzle na nawawala. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang anak. Ang tanging malinaw na bahagi ng kanyang pagkatao ay ang pagiging isang ina. Sino ka talaga, Marcus? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Sa kanyang pagbabalik sa kama, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa pusod. Hindi ito masakit, ngunit isang paalala ng isang bagay na nakapaloob sa kanya. Isang bagay na nagtatago ng sarili nitong misteryo. Nakaupo si Daniel sa library ng kanyang pribadong bahay, nakatitig sa monitor ng kanyang laptop. Ang larawan ni Claire, payapa na natutulog sa kanyang silid, ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa kanyang puso. Subalit ang kapanatang yon ay hindi nagtatagal. Sa labas ng kanyang tahanan, mayroong isang bagyo na unti-unting lumalapit. Si Marcus. Bawat araw na nakikita niya si Claire na unti-unting gumagaling, kasabay nito ang sakit na nararamdaman niya sa bawat kasinungalingang sinasabi niya. Ang aksidente sa sasakyan ay isang mapait na pill na kailangan niyang ipainom kay Claire para sa kaligtasan nito. Naalala niya ang araw na lumabas sa balita ang pagkawala ni Claire. Marcus, na may peking luha sa mata, ay nagpahayag ng kanyang labis na kalungkutan sa pagpapatiwakal ni Claire. Ang kanyang asawang si Claire ay nakita sa paanan ng kanilang condominium building. Tila nagpa siya ng tapusin ang kanyang buhay. Sabi ng balita, kasabay ng isang malaking larawan ni Marcus na malungkot na nakayuko. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang kape. Napakasuklam. Si Marcus, ang perpektong manipulator. Ang taong walang puso na handang tapakan ng sinuman para sa kanyang kapakanan. Hindi ko hahayaang makapagtago ka sa likod ng iyong mga kasinungalingan, Marcus. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang pagiging maingat ay susi. Alam niya na si Marcus ay hindi basta-basta susuko. Ang imperyo ng negosyo ni Marcus ay nagpapatunay na kaya niyang gawin ang lahat. May biglang tunog ng notification sa kanyang laptop. Isang encrypted message mula sa kanyang security team. Sir, may mga kakaibang tao na nagmamanman sa paligid ng dating bahay ni Miss Claire. Hindi sila ordinaryong tao, mukhang professional. At may nakita rin kaming ilang sumusunod sa mga taong konektado kay Marcus. Kumuyom ang kamao ni Daniel. Nagsisimula na si Marcus. Hindi ito nagpapatiwakal at alam niya yon. Malamang ay nagdududa na rin si Marcus. Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng library. Kailangan niyang tiyakin na walang makakahanap kay Claire. Ang kanyang private security ay dublado na. Ngunit kailangan pa niyang higpitan. Lumakad si Daniel patungo sa silid ni Claire. Naririnig niya ang mahinang pag-ungol nito mula sa loob. Minsan, sa gitna ng kanyang pagtulog, naririnig niya si Claire na nagsisigaw o bumubulong ng mga pangalan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit alam niyang konektado sa bangungot nito. Pumasok siya sa silid. Nakita niya si Claire na pinagpapawisan kahit na malamig ang aircon. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw-galaw sa ilalim ng talukap ng kanyang mata. Bigla, nagsalita si Claire. Isang bulong na naging malinaw sa tahimik na silid. Marcus, wag. Napatigil si Daniel. Napakasakit makita si Claire na sinasaktan maging sa panaginip. Hinawakan niya ang kamay ni Claire at dahan-dahan huminahon ito. Umupo siya sa tabi ng kama
Nakatitig sa mukha ni Claire. Napakabuti ng kanyang kalooban at alam niyang hindi siya karapat-dapat sa lahat ng ito. Pero hindi niya magawang bitawan si Claire. Hindi ngayon, hindi kailanman. Naisip niya ang sanggol sa sinapupunan ni Claire, ang kanilang anak. Ang anak ni Marcus, ang anak ng lalaking sinubukan silang patayin. Ngunit ito ay isang inosenteng buhay. Ipoprotektahan ko kayong dalawa, bulong ni Daniel. Wala nang makakapanakit sa inyo. Ang gabi ay lumipas, ngunit ang pag-aalala ni Daniel ay hindi nawala. Alam niyang ang pagbabalik ni Claire sa kanyang alaala ay isang dalawang talim na espada. Ito ang kailangan niya upang labanan si Marcus, ngunit ito rin ang magdadala ng mas matinding sakit sa kanya. Tumunog muli ang kanyang cellphone, isang kakaibang numero. Sinagot niya ito nang may pag-aalangan. "Hello, Daniel," sabi ng isang boses na pamilyar, puno ng pagbabanta at pagdududa. "Matagal na tayong hindi nagkikita. May balita akong naririnig tungkol sa'yo at tungkol sa sasakyan mo." Nanlamig ang buong katawan ni Daniel. "Marcus, paano? Anong ibig mong sabihin?" Sagot ni Daniel pinilit na maging kalmado. "Wala. Gusto ko lang kumpirmahin kung nasaan ka at kung may kasama ka," sabi ni Marcus, at sa dulo ng linya, narinig ni Daniel ang isang mapait na tawa. "Nag-aalala lang ako sa'yo, pinsan. Sana naman ay walang problema." "Pinsan?" Ang salitang yon ay parang lason. Hindi niya ito pinsan. Hindi na. "Wala kang dapat ipag-alala, Marcus," sagot ni Daniel. "Bakit? May hinahanap ka ba?" Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, "Basta, mag-ingat ka." Lalo na sa mga babae. Madaling maloko? Pinatay ni Marcos ang tawag. Nagpakawala si Daniel ng isang mahabang buntong hininga. Alam niya na nahanap na siya ni Marcos. Ang giyera ay nagsisimula na. Ang mga araw ay lumilipas sa pribadong kanlungan ni Daniel, ngunit ang kapayapaan ay tila isang balabal na dahan-dahang gumuguho. Sa bawat ngiti ni Daniel, sa bawat pagkakataon na siya ay inaalagaan, may isang boses sa loob ni Claire na bumubulong ng pagdududa. Ang mga panaginip ay naging mas matingkad. Ang mga piraso ng alaala ay nagkakasama-sama tulad ng basag na salamin. Isang umaga, habang inaayos ni Claire ang kanyang lumang bag na dinala ni Daniel mula sa ospital, may nahulog na kung ano. Isang maliit, makinang na bagay. Pinulot niya ito. Isang palamuti na hugis bituin, may nakaukit na letrang M. Napakunot ang kanyang noo. Ang bituing ito, pamilyar. Parang nakita na niya ito sa dekorasyon ng isang Christmas tree. Ang paghawak niya rito ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. "Pasko!" bulong niya. "Marcus, ang mga pangalang ito ay tila mga susi na nagbubukas ng isang pinto sa kanyang isip." Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Daniel, tinitigan ni Claire ang lalaki sa kanyang harapan. Napakabait, napakaalaga. Ngunit may lihim siyang tinatago. Alam niya. "Daniel," sabi ni Claire. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagdududa. "Maaari mo bang sabihin sa akin muli kung paano ako naaksidente?" Sandaling napatigil si Daniel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa kanya at nakita ni Claire ang isang bakas ng pag-aalala. "Sabi ko na sa'yo, Claire, nahulog ang sasakyan mo sa bangin. Ako ang nakakita sa'yo." "May nakalimutan ka ba?" tanong ni Claire at pinakita niya ang palamuting bituin. "Nakita ko ito sa bag ko. Pamilyar. At ang pangalan? Marcus. Sino si Marcus?" Halos hindi makahinga si Daniel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Marcus, siya ang asawa mo." Nagulat si Claire. "Asawa? Bakit hindi ko siya maalala? Bakit hindi siya ang nag-asikaso sa akin sa ospital? Bakit ikaw?" Ang mga tanong ni Claire ay mabilis at alam niyang sinasaktan na niya si Daniel. Ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay idinilat muli.
Ang kanyang tingin ay puno ng sakit dahil iniwan ka niya. Akala niya ay patay ka na, Claire, at ayaw kong makita ka pa niyang saktan. Saktan? Anong ibig mong sabihin? Claire, kailangan mo pang magpahinga. Maraming nangyari, sabi ni Daniel, tumatayo. Ngunit pinigilan siya ni Claire. Hindi, kailangan kong malaman ang totoo. Alam kong may tinatago ka sa akin. Ang mga panaginip ko, ang pakiramdam ko, hindi ito aksidente sa sasakyan. Naglakad si Claire patungo sa library ng bahay. Naisip niya ang mga balita. Kung siya ay asawa ng isang prominenteng tao, sigurado may balita tungkol sa kanya. Claire! Huwag! Pigil ni Daniel. Ngunit huli na. Nakuha ni Claire ang laptop at dali-dali niyang inon ito. Sa search bar, tinype niya ang Claire. Apelido niya na natatandaan niya. Marcus. Bumungad sa kanya ang isang headline na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Millionaire's wife commits suicide after Christmas party scandal. Ang larawan ni Marcus na nagdadalamhati ay nasa ilalim ng headline at pagkatapos, ang larawan niya bilang biktima. Naramdaman ni Claire ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Suicide? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi siya nagpakamatay. Alam niya. May bumalik na alaala. Ang matalim na tingin ni Marcus, ang malakas na tulak, ang pagkahulog. Hindi ito suicide. Ito ay pagpatay. Nagbalik sa kanya ang kanyang alaala. Malinaw na malinaw. Ang gabi ng Pasko, ang laban nila ni Marcus, ang kanyang pagtulak. Ikaw? Sabi ni Claire. Lumingon kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Bakit mo ako pinagsinungalingan? Bakit mo hinayaan siyang magtago sa likod ng kasinungalingan? Claire, kailangan kong gawin iyon para sa kaligtasan mo. Pagtatanggol ni Daniel, lumapit sa kanya. Kung nalaman ni Marcus na buhay ka, hahabulin ka niya. Hindi kanya hahayaang mabuhay. Ngunit hindi makapaniwala si Claire. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Hindi lang si Marcus ang nagsinungaling, pati si Daniel. Napahawak si Claire sa kanyang tiyan, ang kanyang anak, ang anak na muntik nang mawala. Kailangan kong umalis, sabi ni Claire, naglalakad patungo sa pinto. Claire, huwag kang mag-isa. Pigil ni Daniel, hinawakan ang kanyang braso. Delikado sa labas. Ngunit nagpumigla si Claire. Mas delikado sa'yo, sa inyong dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Gusto kong malaman ang totoo, ang buong totoo. Hindi ang mga kalahating kasinungalingan mo. Hindi inalintana ni Daniel ang sakit sa puso nang makita ang galit sa mga mata ni Claire. Alam niya na kailangan niyang sabihin ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay nagpatong at ang bigat nito ay halos bumali na sa kanya. Claire, makinig ka sa akin, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pakiusap. Hindi ko nilayo na saktan ka. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan mo at ng iyong anak. Dahan-dahan umupo si Claire sa sofa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Kung gayon, sabihin mo na ang buong kwento. Ngayon na. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Daniel. Ito na. Nagsimula ang lahat noon. Panimula ni Daniel. Ikaw at ako. Bago ka pa makilala si Marcus, mahal kita, Claire. Mahal na mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Nagulat. Hindi niya maalala ang bahaging iyon. Ngunit dumating si Marcus. Patuloy ni Daniel. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Ginawa niya akong masamang tao sa paningin mo. Gumawa siya ng mga eskandalo. Inakusahan ako ng mga bagay na hindi ko ginawa para lang mapaghiwalay tayo. At nagtagumpay siya. Naramdaman ni Claire ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso
ay kumikirot. Pagkatapos noon, pinakasalan ka niya. Hindi ko kayang manood habang sinisira niya ang buhay mo, kaya't ginawa ko ang lahat para bantayan ka sa malayo. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo, Claire. At pagkatapos, ikinuwento ni Daniel ang lahat. Ang kanyang pagbabantay sa mansyon ni Marcus, ang kanyang nakita sa gabing iyon, ang kanyang pag-rescue kay Claire, at ang desisyon na itago ang lahat. Pagkatapos ng kanyang kwento, ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Claire ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang muka ay puno ng halo-halong emosyon. Sakit, pagtataksil, kalungkutan at isang bahid ng pag-ibig sa mga mata ni Daniel. "Patawarin mo ako, Claire," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Kailangan kong gawin iyon. Ayaw kong mawala ka muli." Naramdaman ni Claire ang kanyang paghawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang anak niya at ni Marcus. Isang paalala ng lahat ng sakit na dinanas niya. "Kailangan nating ipaalam sa publiko ang totoo," sabi ni Claire. Ang kanyang boses ay matatag. "Kailangan nating ipakita kung sino talaga si Marcus." Ngunit bago pa man makasagot si Daniel, tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang personal na doktor. "Daniel, may sasabihin akong importante tungkol kay Claire," sabi ng doktor. "Pumunta kayo agad sa klinik ko. Ito ay tungkol sa kanyang pagbubuntis." Nagtinginan si Daniel at Claire. May kakaibang kaba ang naramdaman nila. Pagdating sa klinik, ang doktor ay seryoso ang muka. "Claire, Daniel, nagsagawa kami ng masusing pagsusuri sa iyo, Claire, dahil sa tindi ng aksidente at may nakita kaming hindi inaasahan." "Ano po iyon, Doc?" tanong ni Claire, kinakabahan. "Base sa mga tests, Claire, imposibleng maging anak ni Marcus ang dinadala mo," sabi ng doktor. Dahan-dahan, nanlaki ang mga mata ni Claire at Daniel, tila huminto ang mundo. "Paano?" halos sabay nilang tanong. "Si Marcus, may matagal na siyang record ng azoospermia," paliwanag ng doktor. "Hindi siya pwedeng magkaanak. Alam na niya yon noon pa man. May isang pagkakataon, noong siya ay nagpa-check up sa akin, ay sinabi niya sa akin na hindi siya pwedeng magkaroon ng sariling anak." Nahulog ang panga ni Claire. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Hindi anak ni Marcus, ibig sabihin, ang lahat ng kasinungalingan ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Kung gayon, kaninong anak ito? Bulong ni Claire, ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Base sa mga timeline ng inyong relasyon at sa mga tests." "Daniel," sabi ng doktor, tumitingin kay Daniel, "ikaw ang posibleng ama." Ang mga salitang yon ay bumulwak sa silid, parang isang bomba. Si Daniel ay natulala, hindi makapagsalita. Si Claire ay tuluyan ng napaluha. Ang kanyang anak, ang anak niya, at ni Daniel, ang sakit at galit kay Marcus ay naging mas matindi. Hindi lang siya sinaktan, niloko, at sinubukang patayin. Ginawa pa niyang gamitin ang kanyang pagbubuntis para sa kanyang sariling layunin. Alam na hindi siya ang ama, si Marcus. Ang kanyang pagtataksil ay walang hanggan. Nakatayo si Daniel, lumapit kay Claire at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, sakit at pag-asa. "Claire." Ang mundo ni Claire ay tila gumuho. Hindi lang siya niloko, kundi ginawa pa siyang kasangkapan sa kasinungalingan ni Marcus, ang kanyang anak, ang anak niya at ni Daniel. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit na dinanas niya. Napaupo siya sa upuan sa klinik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang bawat tibok ng puso ng sanggol ay isang paalala ng kasuklam-suklam na pagtataksil ni Marcus. "Claire," sabi ni Daniel, lumuhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba? Patawarin mo ako. Hindi ko alam."
Tiningnan ni Claire si Daniel at nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi ito kasalanan ni Daniel. Ang lahat ay gawa ni Marcus. Kailangan nating gawin ito, sabi ni Claire. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng sakit. Kailangan nating patunayan kung sino talaga si Marcus. Hindi lang para sa atin, kundi para sa anak natin, para hindi na niya muling magawa ito sa iba. Tumango si Daniel, hawak pa rin ang kanyang kamay. Anong plano mo? Kailangan natin ng ebidensya, sagot ni Claire. Hindi lang ang medical records ni Marcus, kundi pati ang mga taong biktima niya. Kailangan nating ipakita kung gaano siya kasama. Ngunit habang nagsisimula silang magplano, ang mundo sa labas ay nagsisimula na ring gumalaw. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Claire sa balkonahe, narinig niya ang pag-uusap ni Daniel sa telepono. Ang kanyang tinig ay seryoso at puno ng pagkabahala. Hindi ko akalain na ganito kabilis, sabi ni Daniel. Ang kampanya ng paninira. Oo, nakita ko ang mga balita. Sinisiraan na naman niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Kampanya ng paninira. Marcus. Lumabas si Daniel mula sa kanyang pag-uusap at nakita si Claire. Claire, may problema, sabi niya. Sinisiraan ako ni Marcus sa media. Inakusahan niya ako ng pagnanakaw ng kanyang asawa, ng pagiging obsessed sa'yo. Ipinakita ni Daniel ang isang online article sa kanyang tablet. Daniel de la Cruz, the obsessed ex-lover who stole his cousin's wife? Ang headline ay kumikinang sa dilim, puno ng mga kasinungalingan. May mga pekeng larawan ni Daniel na tila sinusundan si Claire at mga quote mula sa sources na nagpapatunay sa kanyang obsession. Naramdaman ni Claire ang galit na bumubukal sa kanyang dibdib. Hindi lang siya sinira ni Marcus, kundi ngayon, sinisira niya rin ang reputasyon ni Daniel. Hindi natin ito pwedeng hayaan, sabi ni Claire. Kumuyom ang kanyang kamao. Hindi na kami pwedeng magtago. Kailangan na nating lumaban. Nang mga sumunod na araw, sinimulan ni na Claire at Daniel ang kanilang sariling investigasyon. Tinawagan ni Daniel ang kanyang mga koneksyon, habang si Claire naman ay naghahanap ng mga dating empleyado ni Marcus na maaring biktima rin ng kanyang panlilinlang. Napakasakit sa kalooban ni Claire na alalahanin ang lahat ng masamang nangyari. Ang bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso. Ngunit ang bawat saksak na yon ay nagpapatatag sa kanyang loob. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Daniel sa kanyang opisina, may isang babae na nag-email sa kanya. Isang dating kasintahan ni Marcus na nagmula sa mayamang pamilya. Nakita niya ang balita tungkol kay Daniel at Claire. Sir Daniel, nabasa ko ang balita. Alam kong sinisiraan kayo ni Marcus. Ako rin, isa sa mga biktima niya noon. May mga ebidensya ako na magpapatunay sa kanyang pagiging isang manggaganso. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang mabasa niya ang email. Ito na, isang pagkakataon. Daniel, nakakita ako ng isa, sabi ni Claire. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Isang biktima ni Marcus, mukhang handa siyang tumulong. Ngunit sa kabila ng maliit na pag-asa na yon, mayroong isang malaking panganib na nagbabanta. Alam nilang si Marcus ay hindi titigil. Ang bawat hakbang nila ay isang laro ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay sumubok ng pumatay. Hindi na sila pwedeng magtago. Ang desisyon ni Claire na lumaban ay nagpaalab sa apoy sa kalooban ni Daniel. Alam niyang delikado ang bawat hakbang, ngunit ang pagtingin niya sa tiyan ni Claire, na unti-unting lumalaki, ay nagbigay sa kanya ng lakas para sa kanilang anak. Kinabukasan, maingat silang naghanda para sa kanilang pagtatagpo sa dating kasintahan ni Marcus na si Amelia. Sa loob ng ilang araw, ang media ay puno na ng mga balita tungkol sa pagiging obsessed ni Daniel kay Claire at ang pekeng suicide report ni Marcus. Sigurado ka bang handa ka rito, Claire? Tanong ni Daniel habang paalis sila ng bahay.
Mas handa ako kaysa kailanman. Sagot ni Claire, ang kanyang mga mata ay matatag. Para sa anak natin. Naglakbay sila patungo sa isang pribadong cafe sa isang liblib na lugar. Ang bawat anino ay tila may nagtatago. Ang bawat sasakyan ay tila sumusunod sa kanila. Ang paranoia ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Nang makarating sila, naroon na si Amelia. Isang babaeng elegante, ngunit may bakas ng matinding sakit sa kanyang mga mata. Agad na naramdaman ni Claire ang koneksyon sa kanya. Sila ay mga biktima ni Marcus. Salamat sa pagpunta, Amelia, sabi ni Daniel. Kailangan ko ring gawin ito, sagot ni Amelia. Ang kanyang tinig ay malamig sa galit. Sinira ni Marcus ang buhay ko, ang aking pamilya. Nagsisimula na naman siya. Hindi ko hahayaang may iba pang masaktan. Ibinigay ni Amelia ang isang USB drive. Nandyan ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang mga pandaraya sa negosyo, ang kanyang panloloko sa akin, ang kanyang mga banta. May mga voice recordings din at mga dokumento na magpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan. Habang nagsasalita si Amelia, naramdaman ni Daniel ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang security team. Sir, may mga sasakyan na pumasok sa lugar. Mukhang alam na nila ang lokasyon ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Huli na. Kailangan na nating umalis, sabi ni Daniel dali-dali. Ngunit bago pa man sila makatayo, dalawang lalaki ang pumasok sa kafe. Nakasuot sila ng itim at ang kanilang mga mata ay walang emosyon. Direktang tumingin sila kina Daniel, Claire at Amelia. Sundan ninyo ako, sabi ni Daniel. Hinawakan ng kamay ni Claire at Amelia. Nagsimula silang tumakbo, palabas ng cafe, patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit ang mga lalaki ay mabilis. May iba pa palang naghihintay sa labas. Nagsimula ang habulan. Nagmamaneho si Daniel sa mabilis na takbo, habang ang mga itim na sasakyan ay sumusunod sa kanila. Ang mga bala ay nagsimulang dumaloy, dumadampi sa likod ng sasakyan ni Daniel. Daniel, ang bata! Sigaw ni Claire. Hawak ang kanyang tiyan. Ipoprotektahan ko kayo, sagot ni Daniel. Ang kanyang mukha ay matatag. Nagmaneho si Daniel patungo sa isang lumang bodega, isang lugar na alam niyang may labasan sa likod. Ngunit nang makarating sila, nakita niya ang isang trap. May nagbabantay sa likod. Wala nang magagawa. Claire, Amelia, kailangan nating maghiwalay, sabi ni Daniel. Dadalhin ko sila palayo. Lumabas kayo sa likod at pumunta kayo sa safe house ko. May contact ako doon. Uy. Hindi! Hindi kita iiwan! Sigaw ni Claire. Wala na tayong oras, utos ni Daniel. Paniwalaan mo ako. Kailangan mong iligtas ang anak natin. Inabot ni Daniel kay Claire ang isang cellphone na may isang numero lang. Tumawag ka. Sila ang bahala sa inyo. Pagkatapos, bumaba si Daniel ng sasakyan at hinarap ang mga kalaban. Hayaan ninyo sila. Ako ang gusto ninyo. Nakita ni Claire ang paglabas ni Daniel. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Hindi niya pwedeng iwan si Daniel, ngunit ang kanyang anak. Claire, kailangan nating umalis. Hila ni Amelia sa kanya. Tumakbo sila sa likod ng bodega habang naririnig nila ang mga putok ng baril sa likuran. Ang mga putok ng baril ay tila naghahabulan sa likod ni Claire. Ang bawat ingay ay isang saksak sa kanyang puso. Paalala ng pag-iwan niya kay Daniel. Ang kanyang mga paa ay tumatakbo, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa bodega. Daniel! Bulong niya habang hila-hila siya ni Amelia. Huwag kang lumingon, Claire. Kailangan nating makalabas dito! Sigaw ni Amelia. Sa wakas, nakalabas sila sa likod ng bodega, sa isang liblib na eskinita. Tinawagan ni Claire ang numerong ibinigay ni Daniel. Isang babae ang sumagot. Nasaan si Daniel? Tanong ni Claire. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakuha siya. Sagot ng boses. Nakita namin ang lahat. May nag-leak ng impormasyon. Hinuli siya ng pulis
May mga ebidensya laban sa kanya na ginawa ni Marcus. Nanlamig ang buong katawan ni Claire. Pulis, hinuli. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, binuksan ni Claire ang cellphone. Ang balita ay kumalat na. Millionaire Daniel De La Cruz arrested for kidnapping and obsessive harassment. Ang larawan ni Daniel na nakaposas ay nasa bawat headline. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ngunit nakita ni Claire ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagsimula ang paninira. Si Marcus, na nagkunwaring biktima, ay lumabas sa telebisyon. May benda sa ulo at may peke na pilay sa braso. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at pagkabigla. Hindi ko akalain na magagawa ito ng aking pinsan, sabi ni Marcus. Ang kanyang boses ay tila basag sa sakit. Nawala ko na ang aking asawa at ngayon, sinubukan pa niyang agawin ang lahat mula sa akin. Isang sakit sa puso. Ang mga komento sa social media ay umalingaw-ngaw. Lahat ay pumanig kay Marcus. Si Daniel ay naging kontrabida. At si Claire, siya ang biktima na iniligtas ni Marcus. Naramdaman ni Claire ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay tila laban sa kanila. Ang kanyang anak, ang kaligtasan ni Daniel. Ano na ang gagawin natin? Tanong ni Amelia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kaya ni Marcus na kontrolin ang lahat. Wala na tayong pag-asa. Ngunit isang bagay ang nagpabalik sa kanyang lakas. Ang kanyang anak. Ang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaang masira ni Marcus ang kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan may dumating na bisita sa safe house. Isang abogado na sinugo ni Marcus. Miss Claire, pinapunta ko ni Mr. Marcus, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay kalmado. Nais niyang mag-usap kayo at may inaalok siyang kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Claire. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Kung sasabihin mo sa publiko na ikaw ay binaliktad ni Daniel at babalik ka sa kanya, hindi na niya hahabulin si Daniel at bibigyan kanya ng pabor sa korte. Napakunot ang noo ni Claire. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Marcus, ginagawa pa rin niya ito. Pinipilit niya si Claire na sumuko, na maging kasangkapan sa kanyang mga kasinungalingan. Kung sasabihin niya ang kasinungalingan na yon, maliligtas si Daniel sa kulungan. Ngunit mawawala ang lahat ng pinaglaban nila. Mawawala ang kanyang pagkatao at ang katotohanan. Hindi, sabi ni Claire. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko gagawin iyon. Ngumiti ang abogado. Isang ngiting puno ng pagbabanta. Mag-isip ka ng mabuti, Miss Claire. Si Daniel ay nahaharap sa mahabang sentensya. At ang reputasyon mo, at ang iyong anak. Ang mga salitang yon ay tila mga saksak sa kanyang puso. Ang kanyang anak. Ang tanging bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Tiningnan ni Claire ang abogado at pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Ang mundo ay tila nagdidilim. Lahat ay nawawala. Ngunit may isang apoy na lumalaki sa kanyang kalooban. Ang bawat salita ng abogado ni Marcus ay tila tinig ng demonyo. Subalit, sa bawat banta, sa bawat pagsubok na takutin siya, tila may isang puwersa sa loob ni Claire na lumalakas. Ang kanyang anak, ang pangalan ni Daniel, sila ang kanyang lakas. Sabihin mo kay Marcus, sabi ni Claire, ang kanyang mga mata ay matalim. Hindi ako kailanman magsisinungaling para sa kanya. Hindi ako magiging kasangkapan sa kanyang mga krimen. Nagulat ang abogado sa kanyang katatagan. Umalis siya at naiwan si Claire na may bagong determinasyon. Hindi tayo pwedeng sumuko, Amelia, sabi ni Claire. Tumingin sa kanyang kaibigan. May ebidensya tayo. Kailangan lang nating gamitin ito sa tamang paraan. Naalala ni Claire ang isang bagay. Ang video. Ang video na kanyang kinuha bago sila habulin sa bodega. Ang kanyang pagtatapat. Ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari. Ang video! Bulong ni Claire. May video ako.
Kinuhanan ko ang aking sarili. Sinasabi ang lahat. Ang pangalan ni Marcus, ang kanyang ginawa. Ito ang ating ebidensya. Paano natin ito ipapakita sa publiko? Tanong ni Amelia. Kontrolado ni Marcus ang media. Ngumiti si Claire, isang nangiting puno ng pananabik. Hindi na ang media ang susi, Amelia. Ang internet, ang social media. Kinabukasan, sa isang lihim na lokasyon, nagtipon sina Claire, Amelia, at ang ilang mga tapat na kaibigan ni Daniel. Inihanda nila ang lahat. Gumawa sila ng isang live stream. Sa simula, iilan lamang ang nanonood. Ngunit habang nagsisimulang magsalita si Claire, unti-unting dumami ang mga manonood. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula ni Claire. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit unti-unting lumakas. Ako po si Claire de la Vega. Hindi ako patay. At hindi ako nagpakamatay. Nanlaki ang mga mata ng mga manonood. Ang mukha ni Claire, na nakita nilang patay sa balita, ay buhay na buhay. Nandito po ako para sabihin ang totoo. Ang lahat ng ginawa ni Marcus sa akin at sa marami pang iba. At pagkatapos, ikinuwento ni Claire ang lahat. Mula sa kanyang pagkahulog, ang kanyang pag-rescue ni Daniel, ang kasinungalingan ni Marcus sa media, ang pagkatuklas niya sa totoo tungkol sa kanyang anak, at ang pagtataksil ni Marcus. Inilabas din ni Amelia ang mga ebidensya na nasa USB drive, ang mga pandaraya sa negosyo ni Marcus, ang kanyang mga banta, ang kanyang mga audio recordings. Ang mundo ay nagulat. Ang mga komento sa livestream ay dumagsa. Ang mga tao ay nagagalit, hindi makapaniwala. Habang nagaganap ang livestream, tumunog ang cellphone ni Daniel sa loob ng kanyang selda. Pinayagan siyang sumagot dahil sa kaguluhan sa media. Sir Daniel, pinapanood ninyo ba ang nangyayari? Tanong ng kanyang abogado. Si Claire. Gumagawa siya ng himala. Nakita ni Daniel ang live stream sa isang maliit na screen. Ang kanyang Claire. Matatag at matapang. Nagsasabi ng totoo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang mananalo sila. Nang matapos ang live stream, ang mundo ay nagulantang. Ang mga pekeng balita ni Marcus ay unti-unting nabunyag. Ang mga tao ay nagalit sa panloloko ni Marcus. Ang pulis, sa wakas, ay nagpasya ng kumilos. Kailangan nating arestuhin si Marcus de la Vega. Utos ng isang mataas na opisyal. May sapat na tayong ebidensya. Samantala, sa isang opisina, nakaupo si Marcus, nakatitig sa live stream. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang imperyo ay gumuguho. Hindi ito mangyayari. Sigaw ni Marcus, binasag ang kanyang baso. Hindi siya pwedeng magsalita. Hindi. Ngunit huli na. Ang apoy ng katotohanan ay nagsimula ng kumalat at walang makakapigil dito. Sa wakas, ang araw na ito ay matagal nang ipinagdasal ni Daniel. Matapos ang livestream ni Claire, agad na gumalaw ang mga awtoridad. Si Daniel ay pinalaya mula sa kulungan at agad siyang dumiretso sa isang press conference na mabilis na inorganisa. Nakatayo si Claire sa tabi niya. Ang kanyang tiyan ay malaki na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Sa kanyang tabi ay si Amelia at ang iba pang mga biktima ni Marcus na nagbigay ng lakas ng loob upang lumantad. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nandito po kami ngayon, hindi para manira ng tao, kundi para ipakita ang buong katotohanan. Ipinakita ni Daniel ang mga ebidensya, ang mga dokumento ng pandaraya ni Marcus sa negosyo, ang mga recording ng kanyang pagbabanta, at ang mga medical na record na nagpapatunay na si Marcus ay hindi pwedeng magkaroon ng anak. Pagkatapos, si Claire ang nagsalita. Ang anak po na ito ay bunga ng pagmamahalan ko at ni Daniel. Bago pa po ako pilitin ni Marcus na pakasalan siya, ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. At nang hindi na niya ako kailangan, sinubukan niya akong patayin.
Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng gulat sa publiko. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng larawan at pag-record ng bawat salita. Lumantad din si Amelia at ang iba pang mga biktima ni Marcus, nagsasabi ng kanilang mga kwento ng pagdurusa sa kamay ng tiranong negosyante. Ang bawat testimonya ay tila isang saksak sa imahe ni Marcus. Habang nagaganap ang press conference, dumating ang balita. Si Marcus ay inaresto na. Ang mga pulis ay sumugod sa mansyon ni Marcus, kung saan nakita nila itong nagtatago, puno ng galit at takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit huli na. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Nang matapos ang press conference, nagyakapan sina Claire at Daniel. Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanilang mga mata, halo-halong sakit, pagod, at ang matamis na lasa ng tagumpay. "Salamat, Daniel," bulong ni Claire. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ni Daniel. "Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin." "Hinding-hindi kita iiwan, Claire," sagot ni Daniel. Hinahalikan ang kanyang buhok. "Kayo ang aking mundo." Ang balita tungkol sa pagkahulog ni Marcus ay kumalat sa buong bansa. Ang kanyang mga asset ay ni-freeze. Ang kanyang mga kumpanya ay iniimbestigahan. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang pagbagsak ay isang paalala sa lahat na ang kasinungalingan ay may hangganan. Ang mga tao na dati ay naniniwala kay Marcus ay nagalit. Ang kanilang idolo ay isang halimaw pala sa likod ng maskara. Ang mga susunod na araw ay abala sa mga legal na proseso. Si Marcus ay nahaharap sa maraming kaso: attempted murder, fraud at harassment. Walang makakapagtanggol sa kanya. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad sina Claire at Daniel sa hardin, naramdaman ni Claire ang isang matinding sipa mula sa kanyang tiyan. "Sipa siya," sabi ni Claire, ngumiti. Lumuhod si Daniel at hinawakan ang tiyan ni Claire. Naramdaman niya ang malakas na paggalaw ng kanilang anak. "Mabutit malakas ka," bulong ni Daniel. "Tulad ng iyong nanay." Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, ang katotohanan, at ang kapangyarihan ng isang inang lumalaban para sa kanyang anak ay nanaig. Ang hanging sariwa ng umaga ay humahaplos sa mukha ni Claire, puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni Marcus. Siya ngayon ay nasa likod ng rehas, nahaharap sa mga taon ng pagkakakulong. Ang hustisya ay naibigay. Nasa isang mas payapa at pribadong lugar sina Claire at Daniel. Isang bahay sa gilid ng dagat kung saan ang tunog ng alon ay nagdudulot ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang tiyan, na dati isang paalala ng sakit at pagtataksil, ngayon ay simbolo ng isang bagong buhay, ng pag-ibig at ng pag-asa. Isang hapon, habang abala si Claire sa paghahanda ng silid ng sanggol, naramdaman niya ang matinding paghilab. Ito na. Dali-daling dinala siya ni Daniel sa ospital. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pananabik. "Andito lang ako, Claire," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Kaya mo yan." Matapos ang ilang oras ng matinding paghihirap, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanilang anak, isang malusog at magandang babae. Ang kanyang mga mata ay tulad ng kay Daniel, malalim at puno ng hiwaga. "Si Amara," bulong ni Claire habang hawak ang kanyang sanggol. "Amara de la Cruz." Niyakap ni Daniel si Claire at ang kanilang anak. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Ang kanyang pangarap ay natupad. Isang pamilya na binuo sa pag-ibig at katotohanan. Lumipas ang mga linggo at ang buhay ni na Claire at Daniel ay puno na ng tawa at pagmamahalan ni Amara. Si Daniel ay naging isang kahanga-hangang ama at si Claire ay natagpuan ng tunay na kaligayahan
sa pagiging isang ina. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, hawak ni Daniel ang kamay ni Claire at si Amara ay mahimbing na natutulog sa kanyang stroller. Akala ko, hindi na ako magiging masaya, Daniel, sabi ni Claire, tumitingin sa lumulubog na araw. Akala ko, ang lahat ay nawala na. Hindi kailanman, Claire, sagot ni Daniel. Hinahalikan ang kanyang buhok. Ang pag-ibig ay parating nakakahanap ng paraan at ang katotohanan, ito ang ating liwanag. Niyakap ni Claire si Daniel ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang lalaking ito, na dating minahal niya sa lihim, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pamilya. Mahal kita, Daniel, bulong ni Claire. Mas mahal kita, Claire, higit pa sa iniisip mo, sagot ni Daniel. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit sa pagitan ng kanilang pag-ibig ng kanilang anak at ng kanilang katatagan, alam nilang makakaya nila ang lahat. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang buhay, laging may pag-asa, laging may liwanag, at ang tunay na pag-ibig ay palaging mananalo. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Claire ang kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin kay Daniel. Ang kanyang puso ay payapa. Ang bagong simula ay narito na.